Noong isang kaaya-ayang umaga ng Nobyembre, 2020, nagkayak sina physical therapist Julie McSorley at kaibigang Liz Cotrillo sa San Luis Obispo Bay, California. Kasama ang grupo ng kapwa mahilig, naglayag sila sa tahimik na tubig, humanga sa tanawin, ninanamnam ang ganda ng karagatan at kinukunan ng video ang katahimikan nito. Perpekto ang panahon at kalmado ang dagat nang biglang maramdaman ni Julie ang malakas na puwersa sa ilalim ng kayak na tila may malaking bagay na nantutulak dito mula sa ilalim. Hindi pa nila naiintindihan ang nangyayari, nakita na nila ang kamanghamanghang tanawin. Nagsimulang kumulo ang tubig sa paligid nila at isang napakalaking bunganga ang lumitaw sa ilalim ng kanilang kayak. Ang malalaking panga nito ay nakatayo sa ibabaw nila na parang mga tarangkahan papunta sa ibang mundo. Sa isang iglap, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng dambuhalang bibig na papalibutan ng malawak at madilim na loob ng nilalang. Ang dambuhalang nilalang mula sa kailaliman ay ang humpback whale, pinakamarilag na pinuno ng karagatan. Ang Megathera novanglia o ang humpback whale ay kabilang sa pamilya ng rorqual baleen whale at siya lamang ang natitirang uri ng Megathera genus. Ang mga marilag na nilalang na ito ay naninirahan sa mga karagatan at dagat sa buong mundo at nagsasagawa ng kahangahangang paglalakbay na umaabot hanggang 9,100 milya bawat taon mula sa mga rehiyong polar patungo sa tropikal at subtropikal na mga tubig na hinihimok ng kanilang mga gawi sa pagkain at pag-uugali. Ang humpback ay tinawag dahil sa kakaibang pag-arko ng kanilang likod at posisyon ng dorsal na palikpik tuwing sumisisid. Ang genus na Megathera ay mula sa sinaunang Griego at tumutukoy sa malalaking harapang palikpik ng balyena. Bilang isa sa pinakamalalaking nilalang sa karagatan, ang adultong humpback whale ay karaniwang may sukat na 46 hanggang 56 talampakan ng haba, kung saan ang mga babae ay kadalasang 3.3 hanggang 5 talampakan na mas mahaba kaysa sa mga lalaki. Ang mga maringal na nilalang na ito ay umaabot sa 88,000 libra ang bigat. Iyan ay katumbas ng 40 metriko tonelada. Bilang isang organismo na may kakaibang proporsyon, ang humpback whale ay may matabang katawan na biglang numinipis sa rostrum at mahahabang palikpik na ang bawat isa ay humigit kumulang 1/4 ng haba ng katawan nito. Isang maikling dorsal na palikpik na maaaring magiba ang laki mula halos hindi makita hanggang sa medyo mahaba at kurbado ang makikita sa likod nito. Bilang rorqual, may 270 hanggang 400 baleen plates ang kanilang bibig na pamalit sa ngipin, kahit hindi naman nila nginunguya ang pagkain. Isa sa mga natatanging katangian ng humpback whale ay ang pagkakaroon ng mga umbok o tubercle sa ulo nito at sa unahan ng mga palikpik nito. Ang mga tubercle ay 2 hanggang 4 na pulgada ang kapal sa base, nakausli ng hanggang 2.6 na pulgada. Kadalasan ay hungkag, ngunit madalas may isang marupok na buhok mula sa balat. Maagang nabubuo ang mga tubercle sa balyena habang nasa sinapupunan at pinaniniwala ang pandama ito dahil sa maraming ugat. Bagamat bihirang mapanganib sa tao, minsan napagkakamalan ng dambuhalang hayop sa dagat ang mga kaya at sakay nito bilang pagkain at nilulunok nila ito ng buo. Sa kabutihang palad, dahil sa mga baleen filter sa kanilang lalamunan, hindi nila kayang lunukin ang anumang bagay na ganoon kalaki, kaya agad nilang idinura ang maling pagkain na kanilang nalunok. Ganito rin ang nangyari kina Julie at Liz. Agad silang nailuwa ng nilalang matapos malunok at nakatakas ng walang sugat. Ang pinakakawili-wiling katangian ng humpback whale ay ang kanilang pag-awit. Habang ang ibang mga balyena ay maaring umawit ng 1 o 2 kanta para sa komunikasyon o pagpaparami, ang mga ito ay dinadala pa sa mas mataas na antas na ang kanilang mga awit ay kahawig ng mismong hayop. May mga bersyon ng masalimuot na kanta na binubuo ng mga patong, unit, subparirala, parirala at tema na parang mga nota na bumubuo ng himig. Sa panahon ng pagpaparami tuwing taglamig, gumagawa ng kanta ang mga lalaking humpback whale na naririnig hanggang 6.2 milya. At kayang ipagpatuloy ng mga balyena ang kanilang pagtatanghal mula 4 na minuto hanggang kalahating oras. Gayunpaman, sa ilang mga rehiyon, ang mga awit na ito sa tubig ay maaring tumagal ng hanggang 7 oras na nakakagulat. Bagaman pangunahing gamit ng mga kantang ito ang komunikasyon, naniniwala ang mga eksperto na mas malalim pa ang dahilan nito kaysa simpleng pagpapalitan ng impormasyon.
May ebidensya na ginagamit ng mga lalaki ang mga kantang ito para magpakita ng dominansya. Minsan, yung hindi umaawit ay gumagambala sa mga umaawit bilang anyo ng agresyon. Magkakatulad ang awit ng mga lalaking balyena sa isang lugar, pero hindi ito palagian. Mukhang binabago ng mga lalaki ang kanilang mga kanta sa paglipas ng panahon at dinagaya ng iba sa paligid ang mga pagbabagong ito. Kapag umaawit ang isang balyena, ginagawa niya ito habang lumulutang sa tubig na nakayuko ang ulo at nagpapakita ng kaunting galaw lamang. Kilalang-kilala ang mga humpback whale dahil sa kanilang kahangahangang kilos sa paligid ng mababaw na mga seamount. Madalas nilang tuklasin ang mga lugar na ito, umaabot pa sila sa lalim na hanggang 200 at 62 talampakan. Gayunpaman, hindi doon nagtatapos ang kanilang paggalugad. Paminsan-minsan, ang mga kahangahangang nilalang na ito ay sumusuong sa mas malalalim na pagsisid, umaabot sa nakakagulat na lalim na 2,021 kalampakan. Pinaniniwala ang may iba't ibang layunin ang malalalim na pagsisid na ito, tulad ng paggabay sa paglalakbay, pagpapadali ng komunikasyon ng mga balyena at pagtulong sa paghahanap ng pagkain. Sa panahon ng tag-init, ang kanilang pagsisid ay panandalian lamang, hindi tumatagal ng higit sa 5 minuto. Ngunit kapag taglamig, mas nagiging mabagal sila, kadalasang tumatagal ng 15 hanggang 20 minuto. Kapag sumisisid ang balyena, maayos nitong itataas ang buntot at ipapakita ang ilalim na nagpapaganda lalo sa kilos nito. Pagdating sa panghuhuli ng pagkain, gumagamit ang mga balyena ng isang kahangahangang paraan na tinatawag na bubble netting. Kasama rito ang isang grupo ng ilang balyena at maaring umabot hanggang 200 individual kung saan sumisisid ang mga balyena sa ilalim ng mga kumpol ng isda at gumagamit ng mga bula na inilalabas mula sa kanilang butas sa ulo upang gulatin at itulak ang mga isda palapit sa ibabaw. Karaniwan, isang balyena ang nangunguna sa gawain at sinusundan ito ng natitirang grupo. Karaniwan, ang leader ang responsable sa pagbuga ng mga bula at ang ibang miyembro ay pumapalibot sa mga isda, sinusundan ang mga ito papunta sa ibabaw sa pamamagitan ng paglangoy ng paikot-ikot upang mapanatiling nakulong ang mga isda. Ang mga humpback whale ay kilala bilang mga gulper. Ibig sabihin ay kumakain sila sa pamamagitan ng pagbukas ng kanilang bibig, nilulunok ang lahat ng madaanan bago isara ang bibig, itinutulak palabas ang tubig sa pamamagitan ng kanilang baliin plates at nilulunok ang mga nilalang, kadalasan ay mga isda at maliliit na crustacean. Habang nagbabubble net feeding, ang mga balyena na lumalangoy paakyat sa ibabaw ay nakabukas ang bibig at nilulunok ang mga isda mula sa grupo na kanilang napalibutan. Bukod pa rito, kayang palawakin ng mga humpback ang mga guhit sa kanilang leeg para mas lumaki ang pagbuka ng kanilang bibig na mas nakakatulong sa kanilang paraan ng pagkain. Ang kanilang pagkain ay binubuo ng iba't ibang uri ng pagkain, kabila ang krill, copepods, plankton at sari-saring isda tulad ng herring, salmon, capelin, sand lances, Atlantic mackerel, halok at haddock. Pinakamalakas ang kanilang pagkain tuwing mga buwan ng taglamig, habang umaasa sila sa naipong taba sa kanilang katawan para mabuhay sa buong taglamig. Nasa tuktok ng napakalaking kadena ng pagkain sa dagat, ang mga adultong balyenang humpback ay nangingibabaw. Pinipipilan ang anumang isda na hamunin ang kanilang pagiging dominante. Gayunpaman, madalas na nabibiktima ang kanilang mga supling sa walang tigil na pagtugis ng pinakamapanghahas na mandaragit sa karagatan, ang makapangyarihang orka. Ito ang nagbibigay daan sa walang handang labanan sa pagitan ng dalawang higante ng dagat, isang tunggalian na tumagal na ng maraming panahon. Dahil sa panghuli ng orka sa kanilang mga anak, nagiging agresibo ang balyena sa sinumang miyembro ng orka. Hindi nasisiyahan sa simpleng depensibong hakbang, ang mga balyena ay umaatake pa, ginugulo ang panganggaso ng mga orka at inililigtas ang mga biktima mula sa mga panga ng kanilang mga karibal. Tulad ng makasaysayang harapang ito ng isang dambuhalang balyena laban sa tusong orka sa labanan para sa isang seal, sinusubukan ng balyena kasama ang kanyang anak na ilihis ang atensyon ng orka mula sa biktima nito. Ngunit mabilis na dinampot ng tusong orka ang seal at umatake, hinabol ang balyena habang dala ang premyo. Habang naniniwala rin ang ilan na ang kilos ng balyena ay dulot ng likas na pagnanais na protektahan ng ibang mga hayop mula sa kapahamakan, isang bagay ang sigurado, may matinding alitan sa pagitan ng dalawang ito, parang isang hindi idiniklarang digmaan sa kailaliman ng dagat. Napakatindi ng tunggalian na ito, kaya madalas may mga pilat ang mga balyena mula sa mga nakaraang engkwentro nila sa mga orka na nagpapakita ng matitinding labanan na nagaganap sa ilalim ng dagat. Para protektahan ang sarili at mga anak, sinasamahan ng inang balyena at matatanda ang mga guya gamit ang malalakas na palikpik na puno ng taliptip laban sa mga orka. Minsan, napansin din ang great white shark na nangangain ng balyena.
Noong 2020, tinarget ng isang pating ang isang 33 talampakang payat at nakabuhol na humpback whale sa pamamagitan ng pag-atake sa buntot nito para pahinain at paduguin bago hilayin pababa sa tubig. Gamit ng mga lalaking balyena ang kanilang tanyag na awit bilang bahagi ng kanilang estratehiya sa pagpaparami. Hindi man interesado ang mga babae sa nag-iisang umaawit na aakit sila sa grupo ng mga lalaking sabay umaawit, parang lek mating system. Ang mga awit na ito ay umaakit din ng mga balyena mula sa ibang lugar papunta sa mga lugar ng pagpaparami. Sa pagpaparami, nag-uusap ang humpback gamit ang kilos ng katawan gaya ng paghampas ng buntot, paglusob at pagtalon sa tubig. Ang mga asal na ito ay nagpapakita ng dominansya, kalusugan at kabataan para makaakit ng kapareha. Ang pagpaparami ay nangyayari tuwing taglamig kapag ang mga babae ay nasa estrus at kapag mataas ang antas ng testosterone ng mga lalaki. Ang mga humpback na balyena ay promiscuous at parehong lalaki at babae ay maraming kapareha. Nagpapaligsahan ang mga lalaki para sa mga babae at madalas nilang sinusundan ang mga nag-iisang babae o mag-ina. Ang lalaking pinakamalapit sa babae ang tinatawag na pangunahing kasama at siya ang lumalaban sa ibang mga lalaki na tinatawag na mga tagahamon, habang ang mga pangalawang kasama ay sumusunod sa likod ngunit hindi direktang kasali sa labanan. 11.5 buwan ang pagbubuntis ng babaeng humpback whale at sila'y napaparami kada 2 taon. Pagkatapos ng kapanganakan, ang mga guya ay sumususo ng hanggang 1 taon, kung saan ang mga babae ay kailangang magbigay sa kanila ng humigit kumulang 10 galon ng gatas bawat araw sa loob ng 5 hanggang 7 buwan hanggang sa maawat. Ang mga guya ay umiinom ng hanggang 132 galon ng gatas kada araw at nag-iipon ng taba sa ilang buwan para protektahan sa lamig. Ang humpback whale ay nakakaedad ng 5 hanggang 10 taon bago maging sexual na mature at nabubuhay ng mahigit 50 taon. Katulad ng maraming iba pang malalaking uri ng balyena, ang humpback whale ay nahaharap sa malalaking banta mula sa industriya ng pang-ingisda ng balyena. Sa isang punto, ang panghuli ng tao ay nagtulak sa uri ng balyena na ito sa bingit ng pagkaubos, kung saan umabot na lang sa humigit kumulang 5,000 ang kanilang populasyon noong dekada 60. Gayunpaman, dahil sa mga internasyonal na pagbabawal sa pangingisda ng balyena at mga reforma sa industriya, nagpakita ng pagbangon ang kanilang bilang at tinatayang nasa 135,000 humpback whale na ngayon ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit may pag-unlad, patuloy pa ring nanganganib ang balyena dahil sa pagkakasabit sa gamit pangisda, banggaan sa barko at epekto ng noise pollution. Gayunpaman, kasalukuyang itinuturing ng IUCN ang humpback whale bilang least concerned na nagpapahiwatig ng positibong pandigdigang pagtaas ng populasyon ng uri ng balyena na ito. Nakuha ko siya sa video. Sana kayanin ng mga tao na pigilan ang tukso na maghanap ng bagong paraan para mailagay sa panganib ang mga kahangahangang milalang na ito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.